Let's open the Bible, Exodus chapter 3. Kaya buksan po natin sa aklat po ng Exodo, Kapitulo 3. Exodus chapter 3, Exodo po, Kapitulo 3. from verse 1 to 5. Mula po sa talatang 1 hanggang talatang 5. We're gonna read alternately with Brother Ian. Kaya basahin po natin ang salitan sa verse 1. Noon na inaalagaan ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na pari sa Midian, kanyang pinatnubayan ng kawan sa kabila ng ilang at nakarating sa bundok ng Diyos sa Horeb. Sinabi ni Moises, ako'y pupunta sa kabila at titignan ko itong dakilang panooring ito kung bakit ang punong kahoy ay hindi nasusunog. Verse 5, we're gonna read together. 3, 2, 1. Kanyang sinabi, huwag kang lumapit dito, ubarin mo ang sandalyas sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong tinatatayuan ay banal na lupa. We are studying the book of Exodus every Sunday. Kaya linggo-linggo po natin pinag-aaralan yung aklat ng Exodo. Chapter 1 is talking about the persecution to Israel people. Kaya yung Kapitulo 1 po, tumutukoy ito sa pag-uusig sa mga Israelita. And we can see the faith of the Moses family in chapter 2. At sa Kapitulo 2 naman po, may kita natin yung pananampalataya ng pamilya ni Moises. Even though the Satan tried to destroy the Israel, God always protect Israel. Kaya kahit na ninais ni Satanas na wasakin yung lipi ng Israel, lagi po sila pinoprotektahan ng Diyos. Like this, God always protect His saved people. Kaya gaya po nito, lagi pong pinoprotektahan ng Diyos yung mga naligtas na tao. And today, we're gonna study the chapter 3. At ngayon naman po yung pag-aaralan natin, yung Kapitulo 3. Kaya sa Kapitulo 3 po, tinawag po ng Diyos si Moises mula po sa ilang. Moses tried to save the Israelite by his own power. Kaya sinubukan po ni Moises na iligtas yung mga Israelita gamit yung kanyang sariling kapangyarihan. But he failed. Pero nabigo siya. He became a murderer. Siya po ay naging mamamatay tao. That's why he ran away to the wilderness, and in the wilderness he stayed for 40 years. Kaya nga po siya po tumakas patungo sa ilang at mula po sa ilang, siya po nanatili sa loob ng 40 araw. In chapter 3, we can see that God is calling him as a leader of Israelite. Kaya sa Kapitulo 3 naman po, tinatawag na po siya ng Diyos dito bilang pinuno ng mga Israelita. So today we're gonna listen from chapter 3. Kaya ngayon po pag-aaralan po natin yung mga lesson sa Kapitulo 3. The first, why God called Moses? Why does God call Moses? Kaya una po, bakit ba tinawag ng Diyos si Moises? That's the answer of the prayer of Israelite. Dahil yun po yung kasagutan sa mga panalangin ng mga Israelita. Let's look at chapter 2, verse 23 and 24. Tingnan po natin sa Exodo Kapitulo 2, talatang 23 hanggang 24. Would you read? Pagkaraan ng maraming araw, ang hari ng Ehipto ay namatay, ang bayang Israel ay dumaing dahil sa pagkaalipin at sila'y humingi ng tulong. Ang kanilang daing dahil sa pagkaalipin ay nakarating sa Diyos. Verse 24, narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. And verse 25, let's read it together. 3, 2, 1. At tiningnan ng Diyos ang mga anak ni Israel at nalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. For 400 years, Israelites were slaves. Kaya sa loob po ng 400 taon, yung mga Israelita ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. At ninanais talaga nilang maging malaya. Their heart becomes more desperate. Kaya nga po pinahintulot po ng Diyos yung kahirapan sa kanila at dahil po sa kahirapan, yung kanilang puso ay mas lalong nagnais na makalaya. So the verse 23 says, their cry came up to God. Kaya sabi po sa talatang 23, ang kanilang daing ay nakarating sa Diyos. That's why God answered their prayer. Kaya nga sinagot po ng Diyos yung kanilang panalangin. Do you pray? Kaya nananalangin ba kayo?
Yes, we pray. Opo, nananalangin tayo. But we don't get the answer immediately. Pero 'di ba hindi naman natin nakukuha yung sagot agad? There is the best way to receive the answer of our prayer. At meron pong mainam na paraan para masagot po yung dalangin natin. We continue to pray until our prayer come up to the Lord. Yun po ay yung patuloy tayong manalangin hanggang sa yung panalangin natin ay dumating sa Diyos. Until our cry reaches God, if we pray, we will get the answer. Hanggang sa ang pagdaing natin ay dumating po sa Diyos. Kapag nanalangin tayo ng ganun, sasagutin po ng Diyos yung panalangin natin. So Israel people, they pray and pray. Kaya yung mga Israelita ay patuloy na nananalangin. So God prepared Moses to lead Israel. At inihanda po ng Diyos si Moises upang pamunuan yung Israel. Even though we prepare the letter, if the letter doesn't reach the receiver, it doesn't work. Di ba kahit na maganda tayo ng liham, pero kung yung liham ay hindi po dumating sa taong pagdadalhan natin, hindi niya po ito matatanggap. Even though we pray, if the prayer doesn't reach God, there is no answer. Kaya gaya nito, kahit na manalangin tayo, pero kung yung panalangin naman natin ay hindi po aabot sa Diyos, hindi po ito masasagot. So when we conduct a Bible seminar, we can see who gets salvation. Kaya sa tuwing nagsasagawa tayo ng Bible seminar, nakikita natin kung sino yung mga naliligtas. Even though they are great sinner, they can get salvation because God's love is greater than their sins. Kaya kahit nadakila silang makasalanan, sila ay maaari pa rin maligtas at mapatawad dahil yung pag-ibig ng Diyos ay mas dakila kaysa sa kanilang kasalanan. But those having no interest cannot get salvation. Pero yung mga taong walang pakialam, hindi po sila maliligtas. Because they don't have any desire. Dahil wala pong pagnanais sa puso nila. Lord, I'm terrible sinner. How can I go to heaven? Please, mercy on me. Panginoon, isa akong dakilang makasalanan. Paano ako makakapasok sa langit? Pakiusap, mahabag ka sa akin. When their honest prayer reached God, God helped them to get salvation. Kaya nga kapag yung mataimtim po nilang panalangin ay umabot po sa Diyos, papakinggan po ng Diyos yung kanilang dalangin. In our Christian life, who get the answer of prayer? Kaya sa ating buhay Kristiyano, sino ba yung sinasagot sa panalangin? Those who have the desire, honest heart. Sila po yung mga may pagnanais, yung may taimtim na puso. That's why the Psalm number 86 verse 3, be merciful to me, O Lord, for I cry to you all day long. Kaya nga po sinabi po sa Awit Kapitulo 83, talatang 6, na buksan po natin. 86 verse 3. 86 po, talatang 3, O Panginoon, maawa ka sa akin, sapagkat sa buong araw sa iyo ako'y dumaraing. So, because of the honest prayer of Israelite, God prepared Moses. Kaya dahil po sa taimtim na pananalangin po ng mga Israelita, inihanda po ng Diyos si Moises. When I meditate the verses 7 and 8, it really touched my heart. Kaya nang pagbuli-bulayan ko po yung sa versikulo 7 hanggang 8, ito po ay umipo ng aking puso. The Exodus chapter 3 verses 7 and 8, we can see how much God wants to answer our prayer. Kaya makikita po natin dito kung paano pong ninanais ng Diyos na tuparin yung ating panalangin. He wants to answer our prayer with all His heart, with all His body. Kaya gusto niya pong sagutin yung lahat nating panalangin na may buong puso at may buong katawan. So verse 7, Exodus chapter 3 verse 7, the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt. So God saw their pain. Kaya sa verse 7, sinabi ng Panginoon, aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto. Kaya nakita po ng Diyos yung kanilang kahirapan. And I have heard their cry. God hear their cry. At aking narinig ang kanilang daing. Narinig po ng Diyos yung iyak ng mga Israelita. That's why verse 8, so I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians. God came down to the world. Kaya sa verse 8 po, ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo, kaya bumaba po yung Diyos dito sa mundo. And would you read the rest? At upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupaing iyon sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot, sa lugar ng mga Kanineo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hebeo at Jebuseo. So, God saw, hear, and feel, and finally He came and bring them to the land of Canaan. Kaya nga po nakita ng Diyos, narinig ng Diyos, naramdaman ng Diyos, at siya po ay bumaba. Kaya nga, at sa kahuli-hulihan, dadalhin po sila ng Diyos sa mabuting lupain. God put all His heart
and God used all His body. Kaya inilagay po dito ng Diyos yung kanyang buong puso at ginamit niya po yung kanyang buong katawan. Actually, when we study the Genesis chapter 1, when God created the world, God just said the word. Sa katunayan, kapag pinag-aralan po natin yung Genesis Kapitulo 1, nung likain niya po yung buong mundo, nagsalita lang po siya. God said, let there be light. Then there is a light. Kaya sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. But when God saved the sinners, God didn't say the word only. Pero pag inililigtas po ng Diyos yung makasalanan, hindi lang po siya nagsasalita. He came to this world. Siya po ay bumaba dito sa mundo. He used His hands and foot. Ginamit niya po yung kanyang kamay at yung kanyang mga paa. His body was torn and bleeding. Kaya napunit po yung kanyang katawan at nagdurugo. He just said, I love you. He showed His great love by all His body and all His heart. Kaya hindi lang po siya nagsabi ng mahal kita, kundi ginamit niya po yung kanyang buong katawan upang maipakita yung kanyang malaking pag-ibig sa atin. Let's look at the John chapter 3, verse 16. Kaya tingnan po natin sa 1, Kapitulo 3, talatang 16. John chapter 3, verse 16. Sa 1 po, Kapitulo 3, talatang 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag papahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God so loved the world. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo. Charles Spurgeon didn't choose this verse as a main verse when he shared the sermon in his entire life. Kaya si Charles Spurgeon po, hindi niya po ginamit bilang pangunahing talata ito pong talata na ito sa pagbabahagi niya po ng sermon sa kanyang buong buhay. Because he said, I'm not confident how to explain the word so. Dahil sabi niya na wala akong lakas ng loob upang maipaliwanag yung salitang gayon na lamang. I don't know how much and how I can explain how much God loves us. Kaya sabi niya na hindi ko po kayang maipaliwanag kung gaano ba talaga tayo kamahal ng Diyos. God doesn't love us only by word. Kaya hindi po tayo minahal ng Diyos sa pamagitan lang ng salita. With all His heart, with all His body, He showed His great love to us. Kundi ng may buong puso at ng buong katawan, ipinakita niya po yung dakila niyang pag-ibig sa atin. That's why if you have a doubt of the God's great love, look at the cross. Kaya nga po kung may pagdududa ka sa dakilang pag-ibig po ng Diyos, tignan mo po yung krus. Who can have the questions about God's love? Kaya sino ba yung magko-question sa pag-ibig ng Diyos? When we look at His hands which were nailed for our sins, how can we have a doubt about His love? Sa tuwing nakikita po natin yung kamay niya na naipako dahil sa ating mga kasalanan, paano tayo magdududa sa kanyang pag-ibig? Do you love me? Mahal niyo ba ako? Somebody says yes, somebody Yung ilan, oo daw, pero yung ilan, we can see how much we sacrifice means how much we love. Sa katunayan, may kita po natin kung gaano po tayo nagsasakripisyo, ganun po tayo nagmamahal. Tama po ba? Oh. So you can give me what? What can you give me? Water? Then this much you love me. Kaya kung mabibigyan niyo po ako ng tubig, ganito niyo po ako kamahal. You can give me, you serve me and support me a lot. That much you love me. Kaya pinaglilingkuran niyo po ako at tinutulungan ng maraming ulit, ganun niyo po ako minamahal. But you cannot give me your son. Pero di ba hindi niyo naman mabibigay sa akin yung mga anak niyo? That much we cannot give, we cannot love others. Kaya hindi po ganun yung sukat na pwede natin maibigay sa iba. But look at our Lord Jesus Christ. Pero tignan niyo po yung Panginoong Hesukristo. He sacrificed Himself, and God the Father sacrificed His only begotten Son, Jesus Christ. That much He showed His great love. Kaya inihandog po ni Hesukristo yung kanyang sarili at sinakripisyo po ng Diyos Ama yung kanyang tanging anak. Kaya ganun po niya tayo minamahal. That's why Bible says, if we really receive that great love, we have to love each other with that love.
Kaya nga po sinasabi ng Biblia, kung nakatanggap tayo ng ganung kadakilang pag-ibig, dapat tayong mag-ibigan ng may ganung pag-ibig. Not just saying the word, but with all our heart, with all our body, we have to love each other. Hindi lang po yung puro salita, kundi gamit yung ating buong puso at buong katawan, dapat po natin mahalin yung isa't isa. Let's look at the James chapter 2. Kaya tingnan po natin sa Santiago, Kapitulo 2, James chapter 2, verse 15 and 16. sa talatang 15 hanggang 16 po. Verse 15, if a brother or sister is naked and destitute of daily food, so they have a difficult situation. Kaya sabi, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, kaya sila po ay merong kahirapan. Then, the verse 16, one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled. Then, what is that? At sabi sa verse 16, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, kumayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog. Ngayon, anong kabuluhan nito mga to? But you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan, anong pakinabang niyon? Oh, I'm so hungry. Gutom na ako. Okay, eat it. Sige, kumain ka. But no food. Pero walang binibigay na pagkain. I'm so sad. Ako malungkot ako. Be happy. Maging masaya ka lang. I'm so sad. Malungkot nga ako eh. If we just say the word, the Bible says it's not love. Kaya nga kung nagsasalita lang po tayo, sinasabi ng Biblia na hindi po yan pag-ibig. If we really love them, we have to do something for them. Kaya nga kung mahal talaga natin sila, dapat meron tayong gawin para sa kanila. We can visit, we can share something we have, we really pray, we have to find the something we can do to help others. Kaya pwede tayong bumisita o maibahagi kung ano yung meron tayo, pwede rin tayong talagang seryosong manalangin sa kanila at dapat tayong humanap ng bagay na maaari natin maitulong para sa kanila. I really respect our leaders. Kaya ginagalang ko po talaga yung mga leader natin. They don't just say the word when they love other brothers and sisters. Dahil hindi lang po sila nagsasalita kapag minamahal nila yung mga kapatid. When I observe, when they visit, they bring some food, where they used to visit even though they are busy, they show their love. Kaya kapag nakikita ko sila na bumibisita, na nagdadala pa sila ng pagkain o kaya naman bumibisita pa rin sila kahit abala sila, ganun po nila pinapakita yung kanilang pag-ibig. So we cannot just say the word, I love you, I love you. We have to do something if we really love others. Kaya hindi lang po dapat tayo magsalita ng mahal kita, kundi dapat meron tayong gawin para maipakita yung pagmamahal natin. Because God doesn't love us like that. Dahil hindi po tayo inibig ng Diyos na gaya nito. Let's go back to Exodus chapter 3. At balikan po natin sa Exodo, Kapitulo 3. So, God appeared to Moses and called him. Kaya nagpakita po yung Diyos kay Moises at tinawag siya. The verse 2, Sa talatang 2. basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya'y nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab, ngunit ito'y hindi nasusunog. Bush looks pangit. Kaya di ba yung isa pong mababang punong kahoy ay pangit? Bush is weak and doesn't look good. Kaya ito po ay mahina at hindi po mabuti. But even though the bush was flamed, it's not consumed. Pero kahit na nagliliyab yung isa pong mababang punong kahoy, hindi ito nasusunog. That's why Moses got amazed. Kaya nga namangha si Moises. What happened to the bush? Kaya ano nangyari dito sa punong kahoy na mababa? Even though the bush is in the fire, it's not burned. Kahit na ito ay nasa gitna ng nagliliyab na apoy, pero hindi nasusunog. This bush indicates the Israel, Jesus Christ, and save the people. Nakatunayan, ito pong mababang punong kahoy ay tumutukoy sa Israel, kay Jesucristo at sa mga naligtas. Israel is the smallest nation. Kaya yung Israel po yung pinakamaliit na bansa. It doesn't look strong, Hindi sila mukhang malakas. but nobody can destroy the Israel Pero walang sino man yung makakapagwasak sa Israel. because they are God's chosen people. Dahil sila po yung bayang pinili ng Diyos. For 2,000 years, as a result of the sin killing Jesus Christ, they have been cursed for 2,000 years. Kaya sa loob ng 2,000 taon, bilang resulta ng pagpatay nila kay Jesucristo, sila ay nadisiplina. But according to the prophecies in the Bible,
Israel became strong nation. Pero gaya ng sinasabi ng propesya na nasa Biblia, yung bansang Israel ay napanauli at naging malakas na bansang muli. Satan and so many people wants to destroy the Israel, but still they can't. Kaya si Satanas at maraming tao yung nagnanais na wasakin yung bansang Israel, pero hanggang sa ngayon hindi nila magawa. They are bush burning in the fire but not consumed. Kaya yung mga Israelita po ay isang mababang punong kahoy na nagliliyab sa apoy, ngunit hindi nasusunog. And Jesus Christ is also this bush. At si Jesucristo din po itong mababang punong kahoy. The many people wanted to kill Jesus Christ. Kaya nung una, maraming tao yung nagnanais na patayin si Jesucristo. And they mocked Jesus and persecuted Jesus. Kaya kanilang inusig at nilait si Jesucristo. But when nobody could touch Jesus until the God's appointed time. Pero walang sino man yung humawak o nakahawak kay Jesucristo hanggang sa itinakda ng Diyos. And John chapter 16, Jesus said, I have overcome the world. At sa 1 Kapitulo 16, sabi ni Jesucristo na pinagtagumpayan ko na yung sanlibutan. So even though there was a lot of difficulties and suffering, Jesus achieved the eternal redemption on the cross. Kaya kahit na marami pong kahirapan at mga pagdurusa, naisagawa pa rin ni Jesucristo yung walang hanggang katubusan sa krus. This is the tabernacle. Kaya ito po yung tabernakulo. In the tabernacle, the most important part is the holy place. Kaya po sa loob po ng tabernakulo, yung mahalagang parte po dito ay yung dakong banal. There are covering. Kaya meron po itong mga tabing. So, when the other people look at the holy place, it's covered with a covering. So it doesn't look good. Kaya kapag nakikita po ng mga Israelita yung tabernakulo, ito po ay natatabingan, kaya ito hindi maganda. But when people entered inside, it's all covered by the gold. Pero kapag pumapasok yung mga tao sa loob, lahat po ito ay naliligiran ng ginto. So Jesus Christ, there is no beauty and he looks so poor and weak. At sa Jesucristo po, wala pong anyo ng kagandahan sa kanya at siya po ay mukhang mahina. But actually, he is God himself. Pero sa katunayan, siya po yung Diyos. Even though he was born in the fire, he's not consumed. Na kahit na siya po ay nagliliyab sa apoy, hindi po siya nasusunog. Even the born-again Christian is like a bush in the fire but not burned. Kaya maging yung mga ipinanganak na muli ng mga Kristiyano, gaya po tayo ng mababang punong kahoy na nagliliyab, ngunit hindi nasusunog. Let's look at the Daniel chapter 3. Kaya tignan po natin sa aklat ng Daniel, Kapitulo 3. Daniel chapter 3, Aklat po ni Daniel, Kapitulo 3. verse 6. Daniel po, Kapitulo 3, talatang 6. Would you read? Sino mang hindi magpatira pa at sumamba ay kaagad na ihahagis sa gitna ng hurno na nagdiningas na apoy. Here is the king Nebuchadnezzar. Kaya narito po si Haring Nebuchadnezzar. He said, if whoever bow down his idol, he will cast him into the fire. Kaya sinasabi niya na kung sino man yung hindi magpatira pa sa Diyos-Diyosan na ginawa niya, sila ay itatapon sa nagdiningas na apoy. And Daniel's three friends, Shadrach, Meshach, Abednego, they didn't bow down. At yung tatlong kaibigan po ni Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi po sila yumuko. So the king cast them into the fiery fire, Kaya nga itinapon sila ng hari doon po sa hurno na nagdiningas na apoy, but they are not burned. pero hindi po sila nasunog. Even one hair is not burned. Maging yung hibla ng kanilang buhok ay hindi po nasunog. The verse 24, Sa talatang 24 po, here is the reason. narito po yung dahilan. The verse 24 and 25, would you read? Kaya't ang haring si Nebuchadnezzar ay nagtaka at nagmamadaling tumindig. Sinabi niya sa kanyang mga tagapayo, di ba tatlong nakagapos na lalaki ang ating inihagis sa apoy? Sila'y sumagot sa hari, totoo o hari? Siya'y sumagot, tingnan ninyo, ang nakikita ko'y 4 na lalaki na hindi nakagapos na naglalakad sa gitna ng apoy at sila'y walang paso at ang anyo ng ika-4 ay gaya ng isang anak ng mga Diyos. King Nebuchadnezzar cast the three friends of Daniel into the fire. Kaya inihagis po ni Haring Nebuchadnezzar yung tatlong kaibigan ni Daniel doon po sa apoy. But when you look at inside, it looks like there are 4 people. Ngunit nung tinignan niya po yung loob, ito ay naggaya ng 4 na tao. And naturally he realized one person looks like a son of God.
At natural po sa kanya na maunawaan na yung isang tao ay gaya ng anak ng Diyos. There was a Jesus Christ. At yun po si Jesucristo. Even though he is not incarnated, God the Father was there at the image of person. Kaya kahit na hindi pa po siya nagkatawang tao, pero yung Diyos Ama ay naroon at nagpakita bilang tao. We have to know, when we suffer for the Lord, God doesn't leave us alone. Kaya dapat po natin maunawaan na kung tayo maghihirap para sa Panginoon, hindi po niya tayo iiwang mag-isa. God is with us and protect us. Yung Diyos ay kasama natin at iingatan niya tayo. That's why even though there is a fire, we are not burned. Kaya nga kahit na meron pong apoy, hindi po tayo masusunog. Even though we have so many difficulties, we don't fall down, we don't give up. Kaya kahit na marami po tayong kahirapan, hindi po tayo babagsak at hindi po tayo susuko. Let's look at the Hebrew chapter 10. Kaya tignan po natin sa Hebreo, Kapitulo 10. Hebrew chapter 10, verse 39. Sa talatang 39 po. Hebrew chapter 10, verse 39. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit tayo hindi kabilang sa mga umuurong, kaya't sila'y napapahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya, kaya't naliligtas. Even though we get salvation, sometimes we are depressed and discouraged. Kaya di ba kahit naligtas na tayo, minsan nalulumo at napanghinaan tayo ng loob. Sometimes we are stumbled because of a sin. At kung minsan tayo natitisod dahil sa kasalanan. If we cannot see the fruits, we are disappointed. At kapag wala tayong nakikitang bunga, tayo po'y nanlulumo. But Bible says, we are not of those who draw back to the perdition, but of those who believe to the saving of the soul. We stand up again and live for God again. Pero sinasabi ng Biblia na tayo hindi kabilang sa mga umuurong kaya't sila'y napapahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya kaya't naliligtas, kaya tayo po'y babangon muli at pamumuhay muli para sa kalooban ng Diyos. We don't want to commit a sin, but if we commit a sin, we blame ourselves. Di ba ayaw na po natin magkasala, pero pag nagkasala tayo, atin pong sinisisi yung ating sarili. And we have a self-pity sometimes. At minsan, hinahamak pa natin yung ating sarili. Why do I commit the sin always? Bakit ba lagi ako nagkakasala? I'm shy to go to the church. Nahiya na akong pumunta sa church. But born-again Christian already believe that all our sins, even that sins yesterday and tomorrow, are already forgiven. Pero yung mga ipinanganak na muling mga Kristyano ay nananampalataya na maging yung kasalanan na yun, yung kasalanan mo kahapon hanggang sa kinabukasan, yun ay napatawad na. We already know God's unconditional love. Di ba alam na po natin yung walang kapalit na pag-ibig ng Diyos? We already know eternal redemption. Alam na natin yung walang hanggang katubusan. That's why sometimes because of our sins, sometimes we are depressed, but we stand up again and start to live for God again. Kaya nga kung minsan na dahil sa kasalanan tayo po'y bumabagsak, pero dahil po sa pag-ibig ng Diyos, tayo po'y bumabangon muli at namumuhay muli para sa kalooban ng Diyos. Do you know this? Tumbling ball? Kaya alam niyo po ba yung tumbling ball? What do you call? Tumbling ball po, yung So bola na when you push, tumatayo pa rin. it fall down but stand up again. Kaya kapag tinutulak po natin ito ibabagsak pero tatayong muli. Do you know? Alam niyo po ito? Oh. When I check the dictionary, it's called the tumbling ball. Kaya nung inahanap ko po, ito po ay tinatawag na tumbling ball. When I was a kid, I loved to play with this. Kaya nung bata po ako, mahilig ako maglaro nito. I touch it so many times, but it always stand up again. Kaya tinutulak ko po ito ng paulit-ulit, pero tumatayo pa rin. Because here is the weight. Dahil narito po yung kanyang bigat. So, our salvation and our Lord is our weight. Kaya yung ating kaligtasan at yung ating Panginoon, yun po yung ating bigat. Because of God, we stand up again. Dahil sa Diyos, tatayo po tayong muli. Because we already get salvation, we start to live for God again. At dahil tayo po'y naligtas na, makakapagsimula po muli tayo para makapumuhay para sa Diyos. That's why the Psalm number 37, verse 24 says, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. Kaya po sa awit, kapitulo, So, let's look at the Psalm number 37, sa awit po, kapitulo 37, verse 24. sa talatang 24,
Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bagaman siya'y mahulog, hindi siya bubos na mabubuwal, sapagkat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. Yes, sometimes we fall because we are weak. Opo, kung minsan tayo po'y nahuhulog dahil tayo mahina. But we never fall until the end. Pero hindi po tayo patuloy na mahuhulog. We stand up again and live for God again. Kundi tayo po'y babangon muli at mamumuhay muli para sa Diyos. Even though the born-again Christians are in the fire, they never been consumed. Kaya kahit yung mga ipinanganak na muli mga Kristyano ay nasa nagliliyab na apoy, pero hindi po tayo masusunog. So let's go back to Exodus chapter 3, Kaya balikan po natin sa aklat na Exodo, Kapitulo 3, verse 3. sa talatang 3. When Moses looked at the bush in the fire but not consumed, he got amazed. Kaya nang makita po ni Moises yung mababang punong kahoy na nagliliyab ngunit hindi nasusunog, siya po talaga ay namangha. So the verse 3, would you read? Sinabi ni Moises, ako'y pupunta sa kabila at titignan ko itong dakilang panooring ito kung bakit ang punong kahoy ay hindi nasusunog. He said, why the bush does not burn? Kasi tinanong niya, bakit yung itong punong kahoy ay hindi nasusunog? When the unsaved people look at the real Christian, they got amazed. Kaya kapag nakikita po ng mga hindi ligtas yung mga tunay na Kristiyano, namamangha sila. You get sick, but why are you still happy? May sakit ka na pero masaya ka pa rin. I know the person who got the cancer, but by counseling he got salvation in the hospital. Kaya kilala ko po yung isang tao na nung siya po ay meron ng cancer, dahil sa counseling siya po ay naligtas. The cancer caused great the pain in the body. At yung cancer na meron po siya ay nagbigay ng napakalaking kahirapan sa kanyang katawan. That's why all the patient who have that cancer, their face looks like really painful and doesn't look happy. Everyone. Kaya nga po yung mga pasyente na gaya niya na may ganung uri ng cancer, yung mga mukha po talaga nila ay labis na nahihirapan at wala pong maging masaya sa kanila. But only he looks so happy. Pero siya lamang po yung mukhang masaya. Even though he is so painful, he couldn't stop smiling. Kahit na naghihirap na siya, hindi siya tumitigil sa pagngiti. That's why all the doctors and all other patients got surprised. What happened to you? Kaya lahat ng doktor at lahat ng pasyente ay nagugulat sa kanya, anong nangyari sa iyo? He said, I'm ready to go to heaven. At sabi niya lang ay, handa na akong mapunta sa langit. I'm ready to die. Handa na akong mamatay. I'm not afraid of the cancer and I'm not afraid of death. Hindi na ako takot sa cancer at maging sa kamatayan. Now, he's in heaven. At ngayon, nasa langit na po siya. When we have the true faith, and even though there is a fire, if we are not consumed, other people will ask, what's your hope? What's your faith? Kaya nga kung meron po tayong tunay na pananampalataya na kahit tayo po'y punong kahoy na nagliliyab ngunit hindi nasusunog, yung ibang tao tatanungin tayo, anong meron ka? Anong pananampalatayang meron ka? You must be depressed. You must commit suicide if your situation is like this. Diba dapat nanlulumo ka at dapat nagpakamatay ka na kung ganyan yung sitwasyon mo? But why are you still happy and joyful? And why do you still have a hope? Pero bakit parang masaya ka pa rin at nagagala ka pa rin at parang may mukha ka pa rin ng pag-asa? We can show our faith. Pwede natin may pakita sa kanila yung pananampalataya natin. The verse 4, let's read together. 3, 2, 1. Nang makita ng Panginoon na siya'y pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises, sumagot siya, narito ako. We can divide the Moses' life 3 parts. Kaya pwede po nating hatiin yung buhay ni Moises sa 3 parte. 40, 40, 40. Yung 40. In the first 40 years, he was a prince of Egypt. Kaya sa unang 40 taon po, siya po ay yung prinsipe ng Ehipto. He thought he can do everything. Kaya naisip niya na kaya niyang gawin lahat. So he relied on his own power and knowledge. Kaya umaasa siya sa kanyang sariling kapangyarihan at karunungan. But he totally failed. He became murderer. Pero lubos po siya nabigo at siya po ay naging mamamatay tao. And in second 40 years, he realized he's nobody. At sa ikalawang 40 taon po, naunawaan niya na wala siyang sino man. I cannot do anything. Na wala siyang kayang gawing anuman. I'm just a shepherd. Ako ay isang tagabantay lang ng tupa. So since he ran away from Egypt, he became a shepherd in the wilderness. He realized he cannot do anything. Kaya simula po na siya po'y tumakas mula po sa lupain ng Ehipto at siya po'y naging pastol, naunawaan niya na wala siyang kayang gawing anuman.
when he became the 80 years old, now in chapter 3, God is calling him. Kaya nga po, nang siya po ay 80 taon na, dito po sa Kapitulo 3, tinatawag na po siya ng Diyos. Then he said, yes, I'm ready. He doesn't say that. At hindi niya po sinabi na, oo, handa na ako. He didn't say, Lord, you are late to call me. I was waiting for you. Hindi niya sinabi na, Panginoon, huli ka ng pagtawag sa akin, inaantay kita. He didn't say that. Hindi niya po ito sinabi. He said, I cannot do it. Kundi yung sinabi niya na, ay, hindi ko to kaya. Who am I can't. Sino ba ako? Hindi ko yun kaya. So what is right? I can do everything or I cannot do anything. Kaya ano yung tama? Kaya kong gawin lahat o hindi ko kayang gawin lahat? Oh, we already studied last time. Kaya napag-aralan na po natin. Both are not right. Pareho pong hindi tama. I cannot do anything, but because of God, I can do everything. That is right faith. Kaya wala akong magagawang anuman, pero dahil po sa Diyos, magagawa ko lahat. Yun po yung tamang pananampalataya. Moses only realized he cannot do anything. Kaya naunawaan lamang po ni Moises na hindi niya po kayang gawin lahat. That's why he says, no, I cannot do it. Kaya sabi niya, hindi ko kaya yan. The verse 11, Sa verse 11, Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt? Who am I? kaya sa verse 11, sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaraon kay Paraon upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? Sino ako? He's just looking at himself. Kaya yun nakita niya lang po yung kanyang sarili. He doesn't look at God. At hindi niya nakita yung Diyos. And also, he just look at other people. At tumitingin lang din po siya sa ibang tao. Let's look at the verse 13. Sa verse 13, Would you read? ngunit sinabi ni Moises sa Diyos, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga ninuno at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? So, he's looking at other people. Kaya nakatingin po siya sa ibang tao. What would they say Ano na lamang yung sasabihin nila? if I go to Egypt? Kung pupunta ako doon sa Ehipto. So, he just look at himself and other people. That's why he's not confident. Kaya siya ay nakatingin lang sa kanyang sarili at sa ibang tao, kaya wala po siyang lakas ng loob. That's why God says, what you are, who you are, is not important. Kaya nga po sinabi ng Diyos, kung sino ka man, hindi po yun mahalaga. What other people talk is not important. At ano man yung sinasabi ng ibang tao, hindi po yun mahalaga. You have to look at me. Dapat mo kong tignan. Who I am is important. Kung sino ako, yun yung mahalaga. What I can do is important. Kung ano yung kaya kong gawin, yun yung mahalaga. In our Christian life, sometimes we just look at ourselves only. Sa ating buhay Kristyano, kung minsan, nakatingin lang tayo sa ating sarili. I cannot do this ministry. Hindi ko kaya itong ministry na to. I'm not enough to do the God's work. Hindi ako sapat para gawin yung gawain ng Diyos. I'm not sure if I can evangelize my people. Hindi ako sigurado kung may evangelist ka ba yung sambahayan ko. Always they look at ako. Lagi silang nakatingin sa kanilang sarili. Sometimes we just look at other people. At kung minsan rin, nakatingin tayo sa ibang tao. I already absent many weeks on Sunday, so what would other brethren talk about me? Lumiban na ako ng napakaraming linggo. Ano lang kaya sasabihin ng ibang kapatid sa akin? I'm afraid to go back to the church. Natatakot na akong bumalik sa church. All the brethren already know my sin. How can I go back to church? Lahat nga ng kapatid, alam na yung kasalanan ko. Paano pa ako babalik sa church? I make this mistake, that mistake. And what would other people think about me? Nagawa ko na itong kamalian na to, itong kamalian na to. Ngayon, ano na lang yung sasabihin ng iba tungkol sa akin? Always they focus on the other people. Lagi silang nakatingin sa ibang tao. God says, look at me. At sabi ng Diyos, tumingin ka sa akin. I'm Almighty God. Ako ang makapangyarihang Diyos. That's why when God introduced himself, he says, I am who I am. Kaya nga, nung pinakilala po ng Diyos yung kanyang sarili, ang sabi niya, ako ay ako nga. The verse 14, Sa verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ang ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. This is so amazing expression. Kaya nakamamangha po itong expression na to. I am who I am. It means nobody make me. Ako ay ang ako nga, ibig sabihin, walang sino man yung lumikha sa akin. From the beginning, even before the beginning, I was there. Mula sa pasimula at bago magsimula, naroon na ako. I am who I am means
I'm creator. I'm Almighty God. Ako nga, ibig sabihin, ako yung tagapaglikha, ako yung makapangyarihang Diyos. That's why God says, don't look at yourself. Don't look at others. Look at me. I'm Almighty God. Kaya nga sinasabi ng Diyos sa atin, huwag mong tignan yung sarili mo, huwag mong tignan yung ibang tao, kundi tumingin ka sa akin, ako yung makapangyarihang Diyos. In Job chapter 38, Job already had so many sufferings. Kaya sa Job chapter 38 po, nakaranas na po ng maraming kahirapan si Job. And his wife and the friends only scolded him. At yung kanyang asawa at yung mga kaibigan niya, pinagalitan lang siya. He also couldn't understand why it happened. At hindi niya rin po maunawaan, bakit ba talaga nangyayari yun? Let's look at the Job chapter 38. So God appeared and asked him the questions. Kaya sa Job 38 po, nagpakita yung Diyos sa kanya at tinanong siya ng tanong. Verse 1 to 3, would you read? At mula sa ipoy-ipoy sumagot ang Panginoon kay Job, sino ba ito nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salitang walang kaalaman? Bigkasan mo tulad sa lalaki ang iyong baywang, tatanungin kita at ikaw sa akin ay magsaysay. God said, I'll question you. You answer me. Kaya sabi ng Diyos, tinatanong kita, sumagot ka sa akin. So chapter 38, chapter 39, and 40, God keep asking so many questions. Kaya mula Kapitulo 38 hanggang Kapitulo 40, patuloy po tinatanong ng Diyos si Job. But if we summarize, only God asked two kinds of questions. Pero kapag atin po itong binuod, itinanong lang po ng Diyos yung dalawang tanong. God asked, Job, do you know this? Do you know this? Do you know that? Kaya tinanong ng Diyos si Job, Job, alam mo ba to? Alam mo ba yan? Alam mo ba yung ganito? It means, I know everything. Ibig sabihin, alam ng Diyos lahat. And another type of question is, can you do this? Can you do that? It means, I can do everything. At yung isa pa pong tanong, kaya mo bang gawin to? Kaya mo bang gawin yan? Ibig sabihin, kaya kong gawin lahat. So God didn't explain why Job had to have the suffering and what happens. God didn't explain the reason. Kaya hindi po pinaliwanag ng Diyos yung dahilan kung bakit si Job ay naghihirap. But simply, God showed He is Almighty God. He knows everything. He can do everything. Ngunit ng simpleng sagot, sinabi lang po ng Diyos na ako yung makapangyarihang Diyos at kaya kong gawin lahat. Meaning is, I know your situation and your heart. Kaya ibig sabihin, alam ko yung sitwasyon mo at yung puso mo. And I can do everything. But I didn't help you because there must be my plan. At kaya kong gawin lahat pero hindi kita tinulungan dahil merong kalooban ko. I didn't help you not because I can, but because there must be will of God. Hindi kita tinulungan, hindi dahil sa hindi ko kaya, kundi dahil merong kalooban yung Diyos. So when God showed He is Almighty God, Job really realized, His all the suffering and all the things happened in his life are the part of God's master plan. Kaya nga nung maunawaan ng Diyos na yung Diyos yung makapangyarihan sa lahat po ng kahirapan niya, lahat ng pagdurusa niya, naunawaan niya na lahat po ay parte ng kalooban po ng Diyos. Even in our Christian life, God show us, God explained Himself, I am who I am. Kaya maging sa buhay Kristyano po natin, pinapaliwanag po ng Diyos na na ako ay ang ako nga. That's why God wants us to rely on God more. Kaya nga ninanais ng Diyos na mas lalo tayong umasa sa Diyos. Let's look at the Judges chapter 6. Kaya tingnan po natin sa Hukom, Kapitulo 6. Judges chapter 6. Hukom po, Kapitulo 6. Here is Gideon. Kaya narito po si Gideon. God called Gideon, the verse 12. Kaya tinawag po ng Diyos si Gideon sa talatang 12. Angel of the Lord appeared to him and said to him, The Lord is with you, you mighty man of valor. Kaya nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw na magiting na mandirigma. And the Gideon, the verse 15 answered, verse 15, let's read it together, 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanya, ngunit Ginoo, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aking angkan ang pinakamahina sa Manases, at ako ang pinakahamak sa sambahayan ng aking ama. I'm the weakest. Ako yung pinakamahina. He looked at himself. Kaya nakita niya yung sarili niya. But God called him, you are the mighty warrior. Pero tinawag po siya ng Diyos na ikaw na magiting na mandirigma. So who is right? Kaya sino yung tama? God is right. Yung Diyos po.
I'm with you. God is with you, so you are mighty warrior. Ako ay sumasa iyo, kaya yung Diyos ay nasa sa iyo, kaya ikaw ay magiting na mandirigma. Lord, how can I evangelize all my family? Panginoon, paano ko may evangelize yung buong pamilya ko? But God says, you are mighty warrior. Pero sabi ng Diyos, ikaw ay magiting na mandirigma. You can do it. Kaya mo yung gawin. No, I can't. Hindi ko yung kaya. If we keep answering like this, we are like disobedient Israel people. Kaya kung patuloy nating sasabihin yung ganitong bagay, gaya lamang po tayo ng mga masuwaying Israelita. Before they entered the land of Canaan, they sent the 12 spies. Kaya bago po sila pumasok sa lupain ng Kanaan, sila po ay nagpasugo ng 12 tiktik. 10 spies answered, report, we are like a grasshopper, and the people in the land of Canaan like a giant. At sinabi nung 10 tiktik ay gaya lamang tayo ng tipaklong at yung mga tao sa Kanaan ay gaya ng mga higante. They just look at themselves only. Kaya nakita lamang po nila yung kanilang sarili. They just look at the other people only. At tinignan lamang po nila yung ibang tao. They couldn't see the God, they couldn't see the Almighty God who is with Israel people. Hindi po nila nakita yung makapangyarihang Diyos na kasama ng mga Israelita. So God said, I am who I am. Kaya sabi ng Diyos, ako ay ang ako nga. Why you don't rely on me? Bakit hindi ka magtiwala sa akin? So in our Christian life, I can do everything by my own power. It's not right. Kaya sa ating buhay Kristyano, na kung isipin natin na kaya natin gawin lahat gamit yung sarili natin, hindi po yung tama. But because of God, we can do everything. That is the right faith. Kundi yung tama ay dahil po sa Diyos, lahat ay ating magagawa. So who we are is not important. Kaya kung sino po tayo, hindi po yun mahalaga. What we can do is not important. At kung ano man yung kaya nating maggawin ay hindi po mahalaga. But with whom we are is important. Pero kung sino yung kasama natin ay mahalaga. Our God can do everything because He is Almighty God. Kaya kayang gawin ng Diyos yung Diyos na meron po tayo dahil siya po yung makapangyarihang Diyos. Let's go back to Exodus chapter 3. Kaya balikan po natin sa Exodo Kapitulo 3, verse 5. sa talatang 5 po. So when God called Moses, God said, the verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kanyang sinabi, huwag kang lumapit dito, ubarin mo ang sandalyas sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. God says, the place where you stand is a holy ground. Kaya sinabi ng Diyos na ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Actually, that is normal ground. Pero sa katunayan, yun ay normal na lupa lang. That is just a wilderness. Ito ay gaya lang po ng ilang. But if there is a God, that becomes holy ground. Pero kung nandoon po yung Diyos, yun po ay nagiging banal na lupa. We were normal sinners. Ba tayo ay normal na mga makasalanan lang? We were supposed to go to hell. At nararapat tayo mapunta sa impyerno. But when we get salvation, Holy Spirit dwells in us. Ngunit nang tayo po ay maligtas, yung banal na espiritu ay nasa sa atin na. Because of God, we become the holy temple. Kaya dahil po sa Diyos, dahil tayo po ay naging banal na templo. When we look at each other, there is nothing special. Di ba kapag titignan na natin yung isa't isa, parang wala namang espesyal. But we become so special and so precious because we are saved. Because of God. Pero bawat isa po sa atin ay espesyal at mahalaga dahil tayo po ay ligtas at dahil sa Diyos. Then the God said, take off your sandals off your foot. At sinabi ng Diyos, hubarin mo ang sandalyas sa iyong mga paa. Take your sandals off your feet. Hubarin mo ang sandalyas sa iyong mga paa. What does it mean? Ano yung ibig sabihin nito? God is calling Moses. It means, Moses, I want to use you. Kaya tinatawag ng Diyos si Moises, ibig sabihin, gusto niyang gamitin si Moises. No matter who you are, it's not important. Kung sino ka man, hindi yun mahalaga. Your ability is not important. Yung kakayahan mo, hindi yun mahalaga. Because I'm Almighty God. Dahil ako yung makapangyarihang Diyos. But, in order to be used by me, you should be clean. Pero para magamit kita, dapat kang maging malinis. Sandal is dirty. Yung sandalyas po ay marumi. So, take off your sandals from your feet means you have to remove your sins if you want to be used by God.
Kaya yung kahulugan po ng hubarin mo ang sandalya sa iyong mga paa, dapat mong alisin yung kasalanan mo kung gusto mo talagang magamit ng Diyos. Let's look at 1 Thessalonians. Kaya tingnan po natin sa unang Tesalonica, 1 Thessalonians chapter 4. sa Kapitulo 4, 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. sa talatang 3 po. Each of you should know how to possess, chapter 4, verse 3. For this is the will of God. What is the will of God? Kaya ano ba yung kalooban ng Diyos? What does God wants from us? Ano ba yung ninanais ng Diyos mula sa atin? Your sanctification. God wants to see our holy Christian life. Ang inyong pagpapakabanal. Ninanais po ng Diyos na makita yung ating banal na buhay Kristiyano. So you should obtain from sexual immorality. Na kayo'y umiiwas sa pakikiapid. God wants to live holy. Wants us to live holy. Kaya ninanais po ng Diyos na mamuhay tayo ng may kabanalan. So when we stop our sin, we can be used by God. Kaya nga kung ititigil po natin yung ating kasalanan, magagamit na po tayo ng Diyos. And take off your sandal means we must rely on God. At yung hubarin ng iyong sandalya sa mga paa, ibig sabihin, dapat tayong magtiwala sa Diyos. Oh, much better. That time the sandal, right? Kaya sa panahon na yun, sandalyas po yung gamit. So while Moses wear the sandal for a long time, sandal really fit into his foot, right? Kaya habang ginagamit po ni Moses yung sandalya sa kanyang buong buhay, ito ay nakadikit na sa kanyang paa. It becomes really comfortable to his feet. Kaya ito po'y sumakto na at naging komportable na sa kanyang paa. Have you experienced when you wear the new shoes? Sometimes our foot is owned. Kaya naranasan nyo ba na kapag kami bago tayong biling sapatos at ginamit natin, minsan nagsusugat yung paa natin? Well, for a long time, because he wear these sandals for a long time, it really fit his body. Pero dahil sa tagal na panahon yung sinusuot itong sandalyas na to, ito ay sumakto na sa kanyang paa. So sandals symbolize our own lifestyle, our own thoughts. Kaya yung sandalyas po ay sumisimbolo po sa sarili po nating pamumuhay at sarili po nating kaisipan. God says, take off your sandals. At sinasabi po ng Diyos, hubarin mo ang iyong sandalyas. No matter what you have, what kind of goal you have, it's not important anymore. Na kung ano man yung mahalagang layunin na meron ka ay hindi na mahalaga. You have to give up your lifestyle and your own thoughts. Dapat mo nang alisin o isuko yung sarili mong pamumuhay at yung sarili mong kaisipan. And then you have to rely on me. At pagkatapos nito, dapat kang umasa sa akin. When Jesus called his disciples, Jesus said, follow me. Meaning is, you have to give up all your life and you have to follow me. It means, take off your sandals. Kaya nga natawagin po ni Jesus ng kanyang mga alagad, sabi po niya, sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, alisin niya yung lahat ng kanyang pinagkakatiwalaan at susunod lang siya kay Jesus. Gaya po ito ng paghubad ng sandalyas. Let's look at the Psalm number 37, Kaya tignan po natin sa Awit, Kapitulo 37, verse 5. sa talatang 5 po. Verse 5. Psalm number 37, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at siya'y kagawa. Yes. We have to do our best in our Christian life. Opo, dapat po natin gawin yung lahat nating makakaya sa ating buhay Kristiyano. But at the same time, we have to commit our way to the Lord. Pero sa parehong oras, dapat po nating ipagkatiwala yung ating daan sa Panginoon. Lord, I want to evangelize my family. Panginoon, gusto ko po i-evangelize yung family ko. I don't know what is their answer, but I commit my way in your hands. Hindi ko po alam yung kanilang sasabihin, pero ipinagkakatiwala ko na po yung aking lakad sa iyong kamay. I want to visit my province. Gusto ko pong bisitahin yung aking probinsya. I don't know what will happen there.
Hindi ko alam kung ano yung maaaring mangyari doon. But I do my best and I commit all the happening in your hands. Pero gagawin ko yung lahat na aking makakaya at ipagkakatiwala ko lahat ng mangyayari doon sa iyong kamay. If we rely on God like this, there is nothing to complain. Kaya kung ganun po tayo magtitiwala sa Diyos, walang anumang reklamo yung We have masasabi nothing natin. to worry because we already believe all the happening is the part of God's plan. At wala tayong dapat mang anumang alalahanin dahil naniniwala na tayo na anuman yung mangyari, parte yun ng kalooban ng Diyos. So God says, if you want to be used by God, take off your sandals. Kaya sinasabi ng Diyos, kung gusto mong magamit ng Diyos, hubarin mo ang iyong sandalyas. It means you have to be clean and you have to give up your own thoughts and ways. Ibig sabihin, dapat kang maging malinis at dapat mong isuko yung sarili mong kaisipan at sarili mong pamamaraan. So even now, God is calling us. Maging sa panahon po natin, pinatawag pa rin po tayo ng Diyos. God wants to use us. Gusto tayong gamitin ng Diyos. When God called Moses, 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 he answered, here I am. Kaya nga nang tinawag po ng Diyos si Moises, 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 ang sabi niya, narito ako. Let's look at the Exodus chapter 22. Kaya tignan po natin sa Exodo, Kapitulo 22. Now God is calling Abraham. Kaya tinatawag po ng Diyos si Moises, si Abraham. Oh. Genesis po, Genesis. chapter 22. Genesis chapter 22 verse 1. Did I say Exodus? Sorry. Genesis. Genesis chapter 22 verse 1. Sa verse 1 po ng Genesis chapter 22. Verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Narito ako. Narito ako. When God called Abraham, he answered, narito ako. Kaya nang tawagin po ng Diyos si Abraham, sabi niya, narito ako. It means I'm ready to hear and ready to obey. Kaya ibig sabihin, handa akong makinig at handa akong sumunod. If you say, take off your sandal, I'll take off my sandals. Kung sinabi mong hubarin ko yung sandalyas ko, huhubarin ko ito. If you say, follow you, I'll follow you. Kung sinabi mong sumunod ako, susunod ako. If you say, I have to die, I'm gonna die. At kung sabihin mong dapat ako mamatay, mamamatay ako. That's the word, here I am. Yun po yung salitang, narito ako. When God called Moses, he said, here I am. Kaya nang tawagin po ng Diyos si Moises, sabi niya, narito ako. When God called Samuel, he says, here I am. At nang tawagin din po ng Diyos si Samuel, sabi niya, narito ako. When God called Isaiah, he said, here I am. At nang tawagin din po ng Diyos si Isaias, sabi niya, narito ako. Now, God is calling us. At ngayon, tinatawag tayo ng Diyos. I want to achieve my will. Gusto kong isagawa yung kalooban ko. I need you. Kailangan kita. I want to save these people. Gusto kong iligtas yung mga taong ito. I need you. At kailangan kita. I want to bring our brethren, I want to bring these saved people to return to the church. At gusto kong pabalikin sa church itong mga naligtas na mga Kristiyano. I want to recover. I want to make them recover their Christian life. At gusto kong panauliin yung kanilang buhay Kristiyano. So I need you. Kaya kailangan kita. And what's your answer? Ngayon, ano yung isasagot mo? Lord, here I am. Panginoon, narito ako. I'm ready to take off my sandals. Handa na akong hubarin yung aking sandalyas. I'm ready to follow you wherever you go. Handa akong sumunod saan ka man pumaroon. Let's go back to Exodus chapter 3. Kaya balikan po natin sa Exodo, Kapitulo 3. When God called Moses, God asked, what does he have? Kaya nang tawagin po ng Diyos si Moises, tinanong siya na kung ano yung meron siya. Let's look at the chapter 4, verse 2. Sa chapter 4 po muna, sa talatang 2. Chapter 4, verse 2. The Lord said to him, what is that in your hand? Kaya He said, a rod. Kaya sinabi naman sa kanya ng Panginoon, ano iyang nasa iyong kamay? Kanyang sinabi, isang tungkod.
So this road is the road for Moses to use when he lead the sheep. Kahit yung tungkod po ni Moises ay ginagamit niya po ito upang pamunuan yung mga tupa. So with this road, sometimes he touched tae. So it's really dirty. Kaya gamit yung tungkod na to, minsan umahawak po siya sa tae, kaya ito po yung marumi. It's just a stick. Kaya gaya lang po ito ng It's tungkod. just a normal road. Ito ay normal lang na tungkod. When the Moses was holding that road. At hinahawakan po ni Moises yung tungkod na yun. But when God called the Moses and used this person, even this road becomes so special. Ngunit nang tawagin po ng Diyos si Moises at yung tao na yun na humahawak po sa tungkod na yun ay naging espesyal. So verse 20, Sa verse 20, basahin po natin ng chapter 4 verse 20, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. kaya't isinama ni Moises ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, kanyang pinasakay sila sa isang asno at siya'y bumalik sa lupain ng Ehipto. Dinala ni Moises ang tungkod ng Diyos sa kanyang kamay. This road, this normal road becomes a road of God. Kaya yung normal na tungkod ay naging tungkod ng Diyos. Because now God is using that. Dahil ginagamit na po ito ng Diyos. We are just a normal person. Tayo po ay normal na tao lang. But when God called us and start to use us, we become special. Ngunit nung tinawag po tayo ng Diyos at nung napasimulang gamitin, tayo ay naging espesyal. We are not just a dirty or normal road. Hindi na po tayo gaya ng marumi at normal na tungkod. Now we become the road of God. At ngayon tayo ay tungkod na ng Diyos. That's why whenever Moses performed the miracles, road was there. Kaya nga sa tuwing gumagawa ng himala si Moises, naroon po yung tungkod. With this road, when he stretched the road to the Red Sea was divided. Nang gamit po yung tungkod, nang ito po ay itutok niya sa dagat na pula, yung dagat na pula ay nahati sa gitna. Even though it's just a road, it performed so many miracles and partake in the work of God. Kaya nga kahit na ito ay isa lang na tungkod, ito ay nakasagawa ng maraming himala at nakabahagi sa gawain ng Diyos. Like Moses, even though he was just a person, nobody in the wilderness, and who remembered Moses? Nobody remembered now. Kaya gaya po ni Moises na gaya ng walang sino man na nasa ilang at wala mang sino mang nakakaalala sa kanya. But when God called him, he became a great leader of Israel people. Pero nang tawagin po siya ng Diyos, siya po ay naging dakilang pinuno ng mga Israelita. Please don't look at yourself. Kaya pakiusap, huwag niyo pong tignan yung sarili ninyo. Don't think what other people talk about you. At huwag niyo ring alalahanin kung ano yung sinasabi ng ibang tao sa inyo. Just look at our Lord God, Almighty God. Kundi tumingin lang po tayo sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. When God holds us and uses us, we become special. Kaya kapag ginawakan at ginamit na po tayo ng Diyos, tayo ay magiging espesyal. So today, we learn the lesson in Exodus chapter 3. Kaya ngayon tayo po ay natuto ng mga aral sa Exodo, Kapitulo 3. The God always answer our prayer. Kaya lagi pong sinasagot ng Diyos yung ating panalangin. And like a bush was burning in the fire, but the bush was not consumed, Israel, Jesus Christ, and born-again Christian, even though there are many difficulties and suffering, nobody stopped them. Kaya gaya ng mababang punong kahoy na nagliliyab, ngunit ito hindi nasusunog, na kumakatawan po kay Jesus sa mga Israelita at sa mga naligtas na Kristiyano, gaya po nito tayo po mga Kristiyano, kahit na nasa gitna tayo ng kahirapan at mga pag-uusig, hindi po tayo pasisiil. And in order to be used by God, we have to take off our sandals. At para din po magamit po tayo ng Diyos, dapat po nating hubarin yung ating sandalyas. We have to stop our sin. Dapat po nating itigil yung ating kasalanan. And we have to forsake our own ways and the thoughts. At dapat din po nating isantabi yung sarili nating pamamaraan at sariling kaisipan. Don't look at yourself. Huwag niyo pong tignan yung sarili niyo. Don't look at others. At huwag niyo pong tignan yung ibang tao. Let's just look at our Almighty God. Kundi tignan lang po natin yung ating makapangyarihang Diyos. God will say, I am who I am. Don't worry. At sasabihin ng Diyos, ako nga, huwag kang mag-alala. Tama po ba? Let's pray. Kaya manalangin na po tayo.